Sentro ng komersyo kung ituring ang lungsod ng Makati, pero sinong mag-aakala na sa gitna ng matatayog at moderno nitong mga gusali, may natitira pa palang mga antigong yaman. Si Steve Dailisan on assignment. Kilala ang lungsod ng Makati bilang sentro ng kalakalan sa bansa. Sa dami ng negosyo, mga nagtataas ang mga gusali, mga sasakyang natatraffic, at mga taong abala. Sinong mag-aakala na sa likod ng mga modernong gusali, matatagpuan pa ang mga sinaunang struktura sa barangay poblasyon. Halos kaliwat kanan ng mga bahay na napaglumaan na ng panahon. The first Governor General, si Miguel Lopez de Legazpi, nagtatanong siya kung anong pangalan ko, Musilia Mailugare, sabi niya ganyan. Ang katutubo, hindi naman marunong ng Kastila. Yung pinakadato, nagsisisigaw, Makati na. Makati means Eventide. Ang pinakauna at pinakamatandang struktura sa Makati na San Pedro Makati Church o mas kilala ngayon bilang St. Peter's and Paul Parish Church, matatagpuan dito. Mahigit 300 taon na raw ang tanda nito. Doon talaga sumerentro yung paglago ng syudad or ng town, then became a city doon sa simbahan na yon. Sa tapat ng simbahan, ang San Pedro Makati Cemetery, kilala ngayon bilang Plaza Cristo Rey. Nagsisilbi na ngayong paradahan ng mga school bus ng katabing eskwelahan. Naririto tayo ngayon sa Plaza Cristo Rey. Parang hindi na pag-aari ng simbahan. Makikita rin ang nooy tinaguriang presidensya, ang pinakaunang munisipyo ng lungsod. Ngayon, tinatawag ng Museo ng Makati. Bubuksan ito sa publiko sa susunod na taon. Kapansin-pansin din ang mga lumang bahay sa poblasyon, pero ang ilan, giniba na dahil sa urbanisasyon. Kaya ang lokal na pamahalaan gustong isalba ang mga ito. Yung mga lumang bahay dito sa Makati, kahit na walang national significance or historical significance, gusto pa rin ng city na sana ma-preserve. Sa kanto ng Enriquez at Fermina Street, makikita naman ang La Casita Mercedes. Para sumabay sa pagbabago, naisip gamitin ng negosyanteng si Juan Ramos ang adaptive reuse. Sa adaptive reuse, isinasaayos na muli ang struktura para mapakinabangang muli. Adaptive reuse, I think, looks at a structure that might have been built for something else, and then now it has to be taken and adjusted to the times. Like this was a small family home, and now I've adapted it and I'm turning it into a bed and breakfast, a small hotel. Milyon-milyon daw ang nagastos ni Juan para bilhin at iparenovate ang lumang bahay na ito. 1930s pa nang itayo ang tahanang ito. Ngayon, isa na itong hotel. Pabor naman ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa adaptive reuse. Pero mas mapoprotektahan daw ang Makati Heritage District kung may sasama ito sa listahan ng mga heritage site. Buong cluster of structures within the area ay mapoprotect. At the same time, pati yung mga do's and don'ts within the buffer zone ay mai-establish nila. Ang may mahigit 6 na ektaryang Makati Heritage District, Na-declare na actually yung not the entire barangay, but we declared a 6.6 hectare area within Poblacion as a heritage preservation zone. Sila mga naging piping saksi sa pag-unlad ng pamayanan. Sana'y mapangalagaan pa sila dahil kahit ang luma, kaya rin namang sumabay sa pagbabago. Ako si Steve Dailisan at ito ang aking assignment.